Cassidy slowly opened her eyes. Bahagya siyang nasilaw sa bulb sa kesame, kaya muli niyang ipinikit ang mga mata. Only to open them again when she realized something. Walang bumbilya sa kwarto niya. Bigla siyang napabangon. Where the hell am I? Nagiging paboritong question niya na yata iyon. Kundangan kasi, kung saan-saan siya napupunta. Nasapo niya ang sentido nang umatake ang sakit ng ulo. Naalala niyang nakainom siya kagabi. May hangover tuloy siya. Noon may sumulpot na dalagita. Gising ka na pala ate? Mabuti at nang makakain ka na. Tapos na akong mananghalian kanina pa. Di ka na nakapag-almusal. Pwede ko bang malaman kung saan itong lugar niyo? Alanganing tanong niya. Sa Katipunan Village. Dinala ka dito ni kuya sa bahay namin kagabi. Sabi niya. May mga humahabol daw sa iyo. Nung magkita kayo kaya inuwi ka na lang niya dito. Napabuntong hininga siya. Nasa bahay pala siya ng lalaking nagdigtas sa kanya. Ang lalaking tumawag sa kanyang prosti. Sige na ate, kumain ka na. Wala pa si kuya. Mamaya pa siya darating. Hintayin mo na lang siya para mag-usap kayo. Sunod ka na lang sa kusina. Anang ng dalagita. Nagpatiuna na itong lumabas sa maliit na silid na tinutulugan niya. Sumunod siya rito. Napangiwi siya sa itsura ng bahay ng mga ito. Maganda pa roon ang maid's quarter nila. Iginiya siya ng dalaga pupunta sa set ng monoblock table at chairs na malamang ay dining area ng mga ito. Nakahain doon ng isang bandihadong kanin at isang mangkok ng paborito niyang adobo. Nakaramdam siya ng matinding pagkalam ng sikmura, kaya wala ng arte-arte siyang naupo at kumain. Habang kumakain, ay inusisa siya ng dalagitang naghanda ng pananghalian niya. Shara Perez ang pangalan nito, at kapatid ito ng tagapagligtas niyang si Lian. Nagtanong din ito ng mga bagay tungkol sa kanya, at nagpaunlak siya. Ikwinento niya ang tungkol sa paglalayas at pagtatago niya sa kanyang ama. Ate, saan ka natitira ngayon? Sabi mo nga, baka nakuha na nung mga nagharang sa iyo kagabi ang mga gamit mo. Baka wala ka ng kapera-pera. Pati cellphone mo, di mo na matandaan kung saan nawala. Paano mo kukontakin ang mga kaibigan mo? Saan ka natutuloy? Sunod-sunod na tanong nito. Mamaya, pagdating ni Lian, tatanungin niya ito kung nakita pa nito ang kotse niya. Baka sakaling may natira sa gamit niya kahit credit cards, ATM cards o passbook. Malamang ay wala na kahit anong na-recover ang lalaki. Disin sana ay inuwi na nito ang mga gamit at sapatos niya. Nabitbit niya sa paglalayas. Hindi na siya umaasa na makukuha pa niya ang cellphone niya. She was now no better than a beggar. Ang tanging pag-aari niya ay ang damit na suot niya ngayon. Sa naisip ay biglang gusto niyang mapaiyak. Paano na siya ngayon? Tila nabasa ng dalagita ang pag-alala sa mukha niya. Ate Cassidy, gusto mo bang dito ka na lang muna? Yun kung okay lang sa iyo na tumira sa lugar namin. Nag-alalang suwesyon ni Shara. Napatingin siya rito. Parang gusto niyang mapahiya sa sarili. Wala na siyang ginawa, kundi lihim na laitin ang tahanan ng magkapatid. Ngayon ay nagmamagandang loob pa ang dalagita. Napatuloyin siya sa bahay ng mga ito. At least, hindi siya matutulog sa kalye. Isa pa, hindi siya hahanapin ng ama sa ganitong lugar. Mahihirapan itong tuntunin siya. Gusto niyang mag-alala ito ng husto. She grinned wickedly. Perfect ang lugar na iyon para maging hideout niya. Bigla niyang naalala si Lian. Sigurado ka bang okay lang? Papayag kaya ang kuya mo na ampunin ako, pansamantala?
Ngumisi ito. Ako na ang bahala kay kuya. Dito siya titira? Pinandilatan ni Lian ang kapatid niya at ang asal prinsesang babaeng iniligtas niya kagabi. Cassidy daw ang pangalan. Dumaan lang siya sa bahay para maghapunan. Pagkatapos ay mamamasada na siya ulit. Oo kuya, pumayag ka na please. Kawawa naman si Ate Cassidy kung papabayaan natin siya. Ani ni Shara. Kawawa? Nagbibiro ba ang kapatid niya? Gusto niyang matawa. Sa kilos at pananamit ng dalaga. Ang salitang kawawa siguro ang pinakamalayong adjective na pwedeng ikabit dito. Ang kotse nito ay nasa talyer nila. Ang pinakamahal na sasakyan na nakagarahe doon. Tinatanong siya ng may-ari ng talyer kung kailan iyon kukunin ng may-ari. At nang maumpisahan ang ayusin, sinabi na lamang niya na tatawag pa ang may-ari kung kailan kailangan ang sasakyan. At bayaran na lang ang pagkakagarahe roon. Ipinaalam na niya iyon dito na mag-usisa ang dalaga kanina tungkol sa sasakyan at gamit nito pagpasok pa lamang niya sa pintuan. Hindi ito nakasagot. Pareho nilang alam na wala na ito. Kahit isang sentimong duling na pwedeng ibayad sa pagtiraman lang dito sa bahay niya o sa sasakyan. Siguro nga ay kawawa ito. Muli niyang sinulyapan na aampunin niyang senyorita. Nakahalukip-kip ito habang nakikinig sa pag-uusap nilang magkakapatid. Sumalubong ang mga kilay nito at mababakas ang pagkabugnot ng maganda nitong mukha. Tingnan mo itong babaeng ito. Siya na nga ang may balak maniksik sa barong-barong namin. Siya pa ang may ganang maabor ito. Alboroto ng isip niya. Parang na-imagine na niya ang magiging buhay nila. Sakaling pumayag siyang makasama nila ito. Siguradong panay kamalasan at kaguluhan ang ihahatid nito sa kanya. Handa-handa na ang kanyang tumataginting na hindi nang humirit ang kapatid niya. Please kuya, sige na. Konsensya pa natin kapag na-rape siya at pinatay dyan sa labasan. Isa pa, gusto ko nang makakasama dito sa bahay. Ani ni Shara na nagpapaawa sa tinig. Baka sa mukha ang matinding pag-asa sa pagpayag niya. Bakit ba lagi siyang nauuto ni Shara? Konting paawa effect lang ng magaling niyang kapatid. Ay nababali na ang desisyon niya. Sapat para makalimutan ang matinding disgusto sa senyorita sa harapan niya. Sa halip tuloy, namalutong niyang pagtanggi ang marinig ng dalawa. House rules ang sunod na inisa-isa niya. Unang-una, hindi kita kaano-ano, kaya bahala kang suportahan ang mga pangangailangan mo. Magtrabaho ka para sa sarili mo. Wala kang maaasahan sa akin kung pera lang rin ang pag-uusapan. Pangalawa, wala ka sa mansyon o kung saan man kastilyong pinanggalingan mo. Kaya huwag kang aasa na ituturing ka naming prinsesa dito. Wala kang utusan sa bahay na ito, kaya mag-aral ka ng mga gawaing bahay. Lagot ka sa akin kapag inalila mo ang kapatid ko. Pangatlo, bawal ang lahat ng klase ng bisyo sa bahay na ito. Bawal ang alak, sigarilyo, at lalong-lalo na ang drugs. Don't worry, I don't do drugs. Biglang sabi niya nito nang hindi pinansin. Pang-apat, siguraduhin mo lang na walang mga pulis na bigla na lang susugod dito. At aakusahan kami na kinidnap ka sa kung sino mang magulang mong mayaman. Ayaw ko ng gulo. At ang huli at ang pinakamahalaga sa lahat, wag na wag mo akong pagtatangkaang akitin o pikutin. Wala pa akong balak mag-asawa. As if, like I would even think of doing that. Bulalas nito na parang naiskandalo. Pinaikot nito ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang matawa sa inasal nito.
Kung ibang babae siguro ang gumawa niyon, ay baka napaismid na siya. Pero ang estranghera, si Cassidy, nagiging cute ito sa paningin niya habang nagtataray. Natigilan siya. Tama bang magandahan siya sa supladitang senyorita na bagong kargo niya? Alangan namang hindi man lang niya ito pakainin o suportahan man lang sandali habang nasa puder niya. Si Shara ay humahagik-gik sa tabi ng dalaga. Mabuti nang yung malinaw, sagot niya. Tinalikuran na niya ang mga ito para kumuha ng makakain. Nalilipasan na siya siguro ng gutom. Kaya kung ano-anong kabalbala na ang pumapasok sa isip niya. Big-headed jerk. Himutok ni Cassidy sa sarili habang sinusundan ng tingin si Lian. Ang kapal ng mukha nitong i-assume na nagbabalak siyang akitin at pikutin ito. Siya ang pinagkakaguluhan at hinahabol-habol. Would a person of her level stoop to slow as to seduce a guy? Like a hell. Prinsesa yata siya. At kahit gwapo talaga ang binatang tagapagligtas niya, mahirap na jeepney driver lamang ito. Ipinilig niya ang ulo sa naisip. Did she just refer to Lian as gorgeous? Hindi pa rin yata nawawala ang hangover niya. Itinuro ni Shara kung saan ang magiging kwarto niya. Dahil dalawa lang ang silid sa bahay na iyon. Share na lang sila nito. Silid pala ng binata ang ginamit niya kagabi. Sa maliit na salas daw natulog ang kapatid nito, ayon sa dalagita. Binigyan din siya nito ng ilang pirasong damit at underwear na maaari niyang pamalit. Mabuti na lang. At parang magka-size din sila ni Shara. She sighed. This was not her plan. But for now, she would embrace the idea of living in the slum wholeheartedly para matupad ang gusto niyang pag-alala ng kanyang ama. After that, she would live and forget about the blasted place. Same goes for the arrogant rescuer. Hoy, senyorita! Gumising ka na at tanghalin na. Napaungol si Caitlin nang maramdaman ang marahas na pagyugyug sa balikat niya. I want to sleep more. Maktol niya. Saka tinakluban ng unan ang kanyang tenga. Hindi siya masyadong nakatulog dahil bukod sa matigas na papag na hinihigaan niya, napakainit pa. Isang maliit na electric fan lamang ang nagpapalamig sa kwartong iyon. Hindi niya tuloy maisip kung paano siya nakatulog noong isang gabi. Iba talaga ang nagawa ng kalasingan. Gumising ka na. 6:00 na. Kailangan na nating magtrabaho. For goodness sake. Magsasaka lang ang alam niyang kailangan gumising ng maaga para magtrabaho. 8 to 5 ang normal na oras ng trabaho. Hindi ba? Nagbingi-bingihan siya at nagpa siyang ituloy ang pagtulog. Maya-maya ay naramdaman niyang umalis ang binata. Buong akala niya ay umalis na ito at iniwan siya. Naramdaman na lang niya ang pag-angat niya sa ere. What the hell? Napamulat siya. Buhat-buhat siya ni Lian. What's wrong with you? Ibaba mo nga ako? Angil niya. Agad naman siyang inilapag nito. Para lang na masermonan ng husto. Ipinapaalala ko lang sa iyo, mahal na senyorita, na hindi ka bisita sa bahay na ito. Pumayag akong tumira ka dito sa kondisyon na pagtatrabahuan mo ang kakainin mo. Ngayon, kung nakalimutan mo na, o kung ayaw mong sumunod, pwede ka nang umalis at bumalik sa inyo. Hindi ko kailangan ng pabigat. Napipilan siya. Lian had a point. Hindi nito obligasyon na bigyan siya ng matutuluyan. The least she can do was to help the poor guy to earn money. Sige, sandali lang. Maliligo lang ako. Aniya.
Kumuha siya ng tuwalyang pinahiram sa kanya ni Shara, pamalit na damit, at dumiretso na sa banyo para ayusin ang kanyang sarili. She had no idea what made her obedient all of a sudden. "I thought you were a jeepney driver," Cassidy asked Lian, while surveying the place where they in. Nasa auto repair shop sila, kung saan pansamantalang nakapark ang kotse niya. Matapos kainin ang almusal na ang binata mismo ang naghanda, ay tumuloy na silang dalawa sa talyer. Ipinakilala siya ni Lian sa amo nito, at sa isa pang mekaniko roon na hindi siya masyadong inintindi. "Jeepney driver pagkatapos ng trabaho ko dito. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ako namamasada," paliwanag nito. "You have 2 jobs? Hindi ka ba napapagod niyon?" Tumingin ito sa kanya at marahang ngumiti. "Para sa kagaya kong mahirap, hindi usapin kung nakakapagod ang trabaho. Ang mas mahalaga sa amin, na may kitain para mailagay na pagkain sa hapagkainan. Kung pwede nga lang magtrabaho ako ng 24 oras para mas malaki ang kitain ko, ginawa ko na. Para magkaroon naman ng mas komportabling buhay ang kapatid ko." At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.